Di na po nakatiis yung mga taga Leyte. Sinagot na po yung paratang at sinasabi ni Sara Duterte na ang San Juanico Bridge hindi daw tourist spot. Di ba masyadong negative yun? Samantalang, para po sa inyong kaalaman, ang naturang tulay na ginawa pa ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagkaroon ng problema ngayon, hindi naman totally closed. Nadadaanan pa rin ng mga light vehicle. Ang naapektuhan lang sa tulay na ito ay yung transportation ng mga produktong pagkain. Ang mga turista, local and foreign, nagpupunta ron, hindi apektado. Kaya dito sa sinasabi ni Sara, na ito tulay na ito ay hindi na tourist spot, maling impormasyon na naman ang nakarating sa kanya. Panibagong sablay ito, di ba? Ito, pakinggan po niyo itong report ng aking kasamahan sa PTV na nandun po sa press conference ni Governor Pitilla at mga bukal, mga local official sa pagpapaliwanag tungkol sa isyong ito. Ang kanilang turismo dito at naging sentro nga sa usapan ang San Juanico Bridge. Kinontra ng gobernador ng Leyte na si Carlos Jericho Ikot Pitilla ang statement ni Vice President Sara Duterte na hindi tourist spot ang San Juanico Bridge sa isang press conference kaninang hapon sa Palao, Leyte kaugnay sa pag-promote ng mga tourist destination ng Leyte. Ayon kay Governor Ikot Pitilla, maaring walang may gusto ngayon sa San Juanico Bridge dahil hindi makakababa at makakapagpa-picture. Pero paraan niya ito sa seguridad at kaligtasan ng mga tao dahil danger zone area ito sa ngayon. Ang ilang opisyal ng lalawigan ay nagpahayag ng pagkadismaya at nasaktan sa nasabing statement ng Vice Presidente. Giit pa ni Governor Pitilla na walang epekto sa turismo sa lalawigan ng Leyte ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Matatandaan, ipinatupad noong May 15 ang paglilimita sa mga sasakyan na dumadaan sa nasabing tulay kung saan hanggang 3 tonelada lamang pwedeng dumaan muna sa San Juanico Bridge. It is a tourist destination. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, pumunta ka ng China. Okay, pero dito sa Pilipinas, okay, San Juanico Bridge ang pupuntahan mo, hindi China. Mayroong nag-post sa Facebook na yung San Juanico, hindi yan tourist spot. It is just only a 2.6 kilometers bridge compared to China na mayroon more than 100 kilometers bridge. So that touches my heart. So yan, so lumalabas. Audrey, sa buwan ng June ay marami. Yan lumalabas So parang paninira na naman. Actually galing po sa Vice President po yung statement na yan na paninira na naman. Parang mas pinapaboran yung China pagdating sa tourist spot sa mga tulay. Sinasabi nga ni Governor Pitilla, meron tayong tulay na maganda at mahaba rin yan. Kaya nga lang nagkaroon ng problema. At ito po ginawa. Ito po ni-repair. Nagkaroon ng rehabilitation ng Duterte administration ng ama ni Vice President Sara. Pero after ng ilang taon, nasira na naman. So inuulit ko, hindi po 100% close ang tulay. Nagagamit pa rin ng mga maliliit na sasakyan. Kaya yung mga turista, pwede pa rin, local and foreign. Yung mga lalaki at heavy truck, heavy equipment na mga dumadaan, yun na pinagbawalan for security para hindi maaksidente. So hindi close. Ibig sabihin ginagawa lang. At meron nang order ang Pangulo na dapat matapos ito sa lalo madaling panahon dahil kung hindi, tatanggapin daw niya ang resignation ng mga opisyal ng gobyernong involved sa pagre-repair kung hindi matatapos sa lalo madaling panahon. Pero itong ating pangalawang Pangulo sa halip na tumulong, sinisiraan pa yung ginagawa ng gobyerno. At mali yung paninira. Sabihin mo, hindi tourist spot, ang dami nga napupunta dyan. Kahit ngayon, ang dami napupunta dyan. Kasi pwede pa naman dumaan yung mga sasakyan. So para mas pinupromote pa nitong pangalawang Pangulo, ang ibang bansa tulad ng China, kaysa sa ating lugar, yan po yung nakakalungkot. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Ano bang klase naman yan? Nakakapagtanong na, normal pa ba yung ganyang klase, mga paliwanag at paninira sa ating gobyerno? Kung Pilipino ka, mahalin mo ang bansa mo. Sabi nga ni Claire Castro ng Malacanang, ang Pilipinong hindi nagmamahal o opisyal at Pilipinong hindi nagmamahal sa ating bansa, ano kaya ang amoy nila? Malansang isda? Antindi, di ba? Ang lupit. So, again,
Kayo ang pinanggagalingan ng dahilan at isyu kung bakit kayo pinag-uusapan. Hindi ang gobyerno ang gumagawa, hindi ang ibang tao ang gumagawa ng mga isyu. Kayo ang pamali-mali ang sinasabi at statement na nakakasira sa ating pamahalaan, kaya kayo sinasagot ng mga opisyal at national and local opisyal ng bansa. Kasi masama ang epekto nun sa mga taga-Leyte. Inaamin niya ni Governor Petilla, walang epekto sa local tourism. Tuloy-tuloy pa rin ang local tourism sa kailang probinsya. Kahit na under repair, under rehabilitation, ang San Juanico Bridge na napaka-importante sa mga sa Visayas region. So taliwas ito sa sinasabi ni Sara Duterte na hindi tourist spot. Di ba? Laging kulang ang impormasyon kasi. Parang kahit na lang anong sabihin, akala niya totoo na. Ay, pangalawang pangulo ka, abogada ka. Dapat ang mga sinasabi mo ay credible. Dapat ka panipaniwala. Dapat mataas ang level ng mga sinasabi mo. Pero bakit pababa ng pababa? Baka makabobo yan. Sabi mo nga, bobo ang gobyerno. Baka kasama ka doon kasi ikaw ay vice president. Pero hindi lahat bobo. Maraming matatalino. Pero huwag mong lahatin na bobo ang gobyerno kasi pag sinabi mo, bobo ang gobyerno, sama-sama kayo dyan. Pero hindi po bobo ang gobyerno. Tama ang direksyon, tama ang ginagawa. Sinasabi lang niyo bobo kasi hindi pabor sa inyo ang ginagawa. O ayaw niyong tanggapin ang ginagawa. Kasi meron kayong interest na iba. Pang sarili yun. Mang-agaw, nagmamadali, gusto maghawak ng kapangyarihan sa kabila ng betrayal of public trust ang kinakaharap. Pagkasira ng tiwala ng tao sa kanya dahil sa kanyang attitude at mga ginagawa. Pangalawa, ayon sa saligang batas, public office is public trust. So, nawala yung tiwalang yon. Nawawala ang tiwalang yon. Sa halip na ayusin at ibalik ang tiwala, kung ano-ano pang ating naririnig mula sa kanya, na lalong nakakasira sa kanya, lalong nakakasira sa mga Pilipino, lalong nagiging masama ang dating sa mga professional na Pilipino, sa matitinong Pilipino, pero nagpapalapakan ang kanyang mga taga-suporta. Kung anong tingin niyo sa mga taong yon, bahala na kayo. Basta ang tingin ko at respeto ko sa mga professional na nagmamahal, mga Pilipinong professional at nagmamahal sa ating bansa at sa ating gobyerno, mataas ang pagkilala natin yan. Matatalino ang mga Pilipino. Kakaunti ang grupo nila. Kakaunti ang mababa ang level. Kakaunti ang mapanirang uri. Mangingibabaw ang katotohanan sa kahit anong oras at kahit anong taon yan. Mananatili po yun. Please like and share, subscribe. And follow Mike Abby Opinions doon sa isang channel natin. At siyempre dito, MA Pinoy TV.